Magandang araw mga bata. Ating natutunan ang mga kagamitan at consumables sa paglalaba. Ngayon naman pag-aaralan natin ang paglalaba gamit ang tradisyonal na paraan at gamit naman ang washing machine. Simulan na natin. Layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa paglalaba ng konvensyonal at makabagong pamamaraan at naisasagawa ang mga hakbang sa paglalaba ng may pag-iingat. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang, una, nakakikilala ng pagkakaiba ng tradisyonal na paraan ng paglalaba at makabagong paraan ng paglalaba, pangalawa, nakatutukoy ng mga consumable sa paglalaba, at panghuli, nakapagsasagawa ng mga hakbang sa paglalaba. Mga makabagong kagamitan sa paglalaba. Una ay ang washing machine. Ito ay mayroon wash tub and spinner. Ang washing machine ay isang modernong kagamitan na ginagamit sa paglalaba sa tulong ng kuryente. Kadalasan ito ay mayroong dalawang tub. Ang isa para sa paglalaba, at ang pangalawang tub ay spinner o dryer. Ang modernong kasangkapang ito ay nakatutulong na mapagan at mapabilis ang proseso ng paglalaba. Ang washing machine ay may turning knobs para mapili ang proseso na gagawin. Isa dito ay ang wash mode. Ang wash mode ay ang pangunahing pag-operate ng washing machine na gumagamit ng tubig, sabon, at agitasayon para malinis ang mga damit, kung saan ang temperature at duration ng wash cycle ay maaaring i-adjust depende sa uri ng mga damit at antas ng pagkadumi. Sunod naman ay ang dry mode o spin dry. Ang dry mode ay ginagamit para tuyuin ang mga damit gamit ang init at agitasayon, kung saan ang duration ng dry cycle ay maaaring i-adjust depende sa uri ng mga damit at antas ng pagkabasa. Ang drain mode ay ginagamit para alisin ang tubig mula sa washing machine at itapon sa drain, na kailangan bago simulan ang ibang cycle tulad ng spin o dry. Ang ikalawang makabagong kagamitan sa paglalaba naman ay ang front-load automatic washing machine. Ito ay isang uri ng modernong kagamitan sa paglalaba kung saan ang mga damit ay inilalagay at ginagawa sa harapang aparato o pinto nito. Tinatawag itong front-load dahil ang paraan ng paglalagay ng mga labada ay sa harap ng makina. Top-load automatic washing machine. Ito ay isa ring uri ng modernong kagamitan sa paglalaba na kung saan ang damit ay inilalagay sa parang basket sa loob ng makina. Ito ay makikita kapag binuksan ang takip sa ibabaw. Gaya ng front-load automatic washing machine, ito ay may iba't ibang cycle setting at mga karagdagang ding features ng gamit depende sa modelo ng makina. Dumako naman tayo sa tradisyonal na paglalaba. Ang tradisyonal na paglalaba ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan ginagamit ang mga kamay sa pagkusot, pagbanla at pagpilipit ng mga labahin. Halina't alamin at pag-aralan natin ang mga hakbang sa tradisyonal na paraan ng paglalaba.
Ngayon alam nyo na mga bata ang mga hakbang sa tradisyonal na paraan ng paglalaba, ngayon naman narito ang mga hakbang sa makabagong paraan ng paglalaba gamit ang washing machine. Washing machine control panel at simbolo. Narito ang mga simbolo sa tamang paglalaba ng damit. Ang wastong kaalaman at pangunawa sa mga simbolo sa tamang paggamit ng washing machine at pag-iingat sa nilalabahan ay mahalagang gabay upang makapili ng tamang setting at temperature sa paglalaba para maging epektibo ang paggamit ng washing machine at maingatan ang iyong mga damit. Wastong pag-iingat sa paglalaba. Tandaan natin mga bata na ang kaalaman at kasanayan sa paglalaba gamit ang tradisyonal o moderno mang pamamaraan ay mahalaga upang mapanatiling maayos at malinis ang mga kasuotan at itsura. Ito ay nagdudulot ng tiwala sa sarili at paggalang rin sa ibang tao. Ang matutunan ang kasanayan sa paglalaba ay isang mahalagang tungkuling pantahanan. Ang paggamit ng tradisyonal at modernong paraan ay parehong nagpapagaan ng gawain. Kinakailangan ding maunawaan ang tamang paggamit ng mga ito. Ang pag-unawa sa mga simbolo sa paggamit ng washing machines at pangangalaga ng damit ay isang mahalagang kaalaman na dapat isabuhay. Sagutan natin ang unang gawain. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Sagutan natin ang ikaapat na gawain.